dekada 80, ang WBL naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 바로 너 지금부터 오빤 강남스타일. Yes. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. Lady. 오빤 강남스타일. Lady. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묻었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선호해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해. 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해. 그녀보다 자상히 올통벌통한 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 바로 너 지금부터 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. Lady. 오빤 강남스타일. Lady. 우리는 너, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 오른쪽, 나는 너. 우리는 너, 그 위에 나는 너. Baby, baby, 나는 오른쪽, 나는 너. What I'm saying? 오빤 강남스타일. Lady. 오빤 강남스타일. Lady. 오빤 강남스타일. 오빤 강남스타일. Paano paraan maging happy morning ang iyong bayan? Pakinig sa nag-iisang tinadhana at pupukaw sa nagtutulog mong budli. Si Horizon Chaser ang kailangan para sa happy morning ng bayan. Bumabatikos na may kwela at saya. Makaasahan sa katotohanan. May paninindigan. Walang kinakatakutan. Mata laban sa katiwalian. Mata ng kalikasan. Taas na moralidad at prinsipyong makabayan, walang kinikilingan. Dito lang yan sa masayang Happy Morning! Happy, it's a life.
mga mahalating taga-subaybay, saan man sulok ng mundo. O halay mala, sang araw ng Friday, walang traffic. Paano? Takot sila sa tinatawag na huling araw daw, Armageddon na. The end of the world. O hala. Yan po ating pag-uusapan sa araw na ito ha. Medyo mainit-init eh. Talagang nagpanik yata mga tao po sa ngayon. Siguro mas maganda kapag laging bigyan ng bantay, no? Walang traffic. Di tulad ng mga nakaraang Friday, talaga namang kailangan 2 oras yung pagitan ng paggagayak natin para lang makarating po tayo sa tamang oras ng ating programa. O hala, kahit walang traffic, ingat-ingat po tayo sa pagbiyahe. Yung mga drivers po natin dyan ha. At talaga pong wag naman maging kaskasero para makaabot pa kayo sa inyong mga kung anumang okasyon na darating. O hala, bumati po muna tayo. Happy morning kay Judy Kanyaman, Bernanisa, at si Teresa Salvador ng Cebu City. Happy morning! Live streaming po tayo ha. At type nyo lang po sa Facebook o i-like nyo lang yung lingkod, Miss Horizon Chaser ng Bansa. At mapapanood nyo po kami ng live streaming sa sulok ng mundo. Miss Rose ko ng Saudi Arabia at mga taga-KSA na taga-Mahaplaganon po natin, mga grupo dyan. Talagang matagumpay po sila. At mga kaibigan natin sa Hong Kong, happy morning po sa inyo. At nakikinig ang ating mga kaibigan dyan sa O2 Shoes. Yung may-ari nito na si Mr. Samson. Happy morning po sa inyo, Mr. Samson. Ay maganda talagang may shoes tayo. Parang magaganda lahat ang mga sapatos doon. Diyan po yan sa Santa Lucia. At sa San Sebastian, student natin, mga modelo dyan. Happy morning daw po sa inyo. At yan, yung alumni president natin, syempre, walang iba, President Alex Salvador at mga opisyalis po nito. Si Attorney Donna, happy morning din daw po. At kay Angel, and of course, kay Nene Amago at si Regan Amago. Happy morning po sa inyo lahat. Ate Henny, happy morning din po. At syempre si Chito Balagtas, happy morning po sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagbisita. At mga malati taga-subaybay, may bisita rin po tayo. At talaga ipakikilala po natin. At kakaiba ang ating programa ngayon sa Happy Morning dahil mayroon po tayong live na mapapakinggan na talagang ihanda nyo na inyong mga tenga dahil talagang marirelax po kayo sa ating bisita. Dahil kakantahan po tayo ng ating maliit na bisita pero napakaganda. Ayan. At napakatalento pa. Miss Ana Patricia Di Maano at kasama niya siyempre ang kanyang butihing ama na si Dudes Di Maano. At tayo po'y kakanta. Medyo pabatiin po muna natin. Happy morning po sa inyong dalawa na mag-ama at binisita po tayo rito. Morning po. Ana, happy morning. Happy morning po. Wow. Uy, may mami kang kasama. Batiin mo si mami. Ana? Hi, Mama. Hi, mama. Pakita mo nga yung kaibigan mo rito. Ayan, no? Sino yung nasa harapan natin? Ha? Ayan, ang inspiration niya. Pakita mo sa live streaming. Sino yan? Sino yan? Ilapit mo sa camera. Sino yan? Sino yan? Ito po si Froggy. Froggy. So, yan ang toys mo. Opo. Kasama mo siya lagi. Opo. O, anong ginagawa ni Froggy? Pinapanood ka niya. Kapag meron kang aawitin. Aawitan po tayo ng mag-amang ito, mga malati taga-subaybay. At talaga pong, ito'y live dito po sa ating programang Happy Morning sa ngayon. At sana magugustuhan ninyo. Okay? Paawitin muna natin. Ano bang aawitin ninyo po? Sun and Moon. Ano? Sun and Moon po. Bakit sun and moon? Ito po alam. O, diba? Sun and moon. Kasi mukhang yung sun natin ngayon, ano bang nangyari sa sun natin ngayon, Ana? Yung moon natin ngayon, nagagandahan ka ba? Uy, mukhang mga gawa ng Diyos yung gusto mong kantahin. Diba? O hala, pakinggan po natin. At narito na po ang ating bisita, ang mag-ama
na si Ana Patricia Di Maano at Mr. Dudes Di Maano. Joined by the gods of fortune, midnight and high noon, sharing the sky. We have been blessed, you and I. You are here like a mystery. I'm from a world that's so different in all that you are. How in the light of one night did we come so far? Outside day starts to dawn. Your moon still floats on high. The birds away. The stars shine too. My hand still shakes. I reach for you, and we meet in the sky. You are sunlight and I moon, joined here, brightening the sky with the flame of love made of sunlight, moonlight. Grabe! Totoo ba tong ating napakinggan? Ngayon ko napahalagahan po ang yung moon at ang sun. Nakakaiyak ka sa sobrang lamig ng boses ng mag-amang ito. Okay, maraming salamat. Mamaya wag muna kayo umalis at talagang nais pa natin pakinggan ang inyong mga music na nakakapantig ng ating puso. Maraming salamat sa iyo, Ana. Hindi pa matapos. Bumati ka muna sandali. Meron kang batiin? Mamaya na. sa wellness po tsaka sa classmates. Ayan. Hi po, classmates sa Eton. Hi po, Ate Rhea. Hi po, Ate Mean. Ang ganda-gandang batang ito, talented pa. Si Sir Dudes naman po. At sige, maglista muna kayo ng inyong babatiin mamaya ha. Hindi pa tayo tapos. Gusto pa natin pakinggan ang inyong mga musika na talaga nakakapantig ng ating puso. Diyan. Diyan na lang yan. Ano, mag-alam mo na ba? Ayan na lang. Advertise. Great, check it. And I'm happy. You're the one I'm looking for. Kissing now. You bring the sunshine to my life. You lift the here at Cafe Movement, we'll share our dreams with you. Feasting to our hardest life that we prepare for you. You can find us on the other side and feel the fire
Okay ba? Okay ba? Klaro. Sulat-sulat ko eh. Dahil buwan ng mga kainan. Sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp at nagdanais na makapagtrabaho at magtuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ng resume at work samples sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. There's a time when we need a certain moment, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to let Ang Happy Morning program ay nagpapasalamat sa mga nakibahagi sa operasyon sa Gitgutom. Namely, Mr. and Mrs. Eunice Superman Roner of New York City, sa Drive Hong Kong, ESM Builders of Architect Ed S. Leon, Mr. and Mrs. Jumuga of Saudi Arabia, Child Hacker Paul Salas, Beeswax Spa Owners, Miss Rina and Mr. Matthew Tan, Miss Kate Yasay, Mr. and Mrs. J.J. Opida, Artista Salon Miss Maricruz Benito, Mr. Chris Wilson and Miss Angelica Uguen, Forest Garden owner Miss Mirna Filicpa, Miss Manilin Dimoto, Miss Mila Po, and Miss Melba Guevara and friends, at sa Happy Morning team and volunteers na tumulong sa pagmamahagi ng relief. Maraming salamat po. Happy, so nice to be happy. Everybody should be happy. It's so nice to Ang balitang Pampipinas ngayon, balitang Pinas ngayon. Okay, narito na po mga ulo ng Balitang Pinas sa Happy Morning. Manila Water, Maynilad, pinagsusoli ng 6 na bilyong piso. Logs timber washed away by Pablo to be used for shelter of typhoon victims. Domesday Prediction, panggising. Civil case versus Globe Asiatic dismissed. Okay, at para naman po sa balitang ibang bansa, nako, 55 patay. Nawawala sa lumulubog na bangka sa Somalia. Travel ban on Israel lifted. More Filipinos flee Syria. Okay, at ang Pinoy sa United Arab Emirates inalerto na. At para naman po sa ating kalusugan, ay antabayanan niyo po ang ating For Life Transfer Factor na may magandang hatid na balita na naman sa ating pangkalusugan ng ating bisita mamaya lamang si Mr. Frank Uy, na kung saan ay pag-usapan natin ito may kinalaman sa puso, dugo, at kaugatan. Ayan, may mga ugat-ugat natin dyan, baka nagkabara-bara. May mga dugo-dugo natin, dugo nga ba? O, diba? Yung mga puso natin, baka naman kung anong nangyari, wasak-wasak na rin mga puso. O, wala. Madugo. Ayan po ang ating kalusugan sa ngayon. At ang tabayanan nyo rin po, siyempre, yung ating napapanahong alam mo ba? Nako, ngayon kasi ang hula na end of the world na daw. Kaya yan ang ating pag-usapan. Yung mga gusto magkomento po dyan, text po kayo sa number 0927-589-3706. Ayan, yung end of the world na nga ba? Okay, yan po mga ulo ng Balitang Pinas sa Happy Morning. so nice to be happy. Everybody should be happy. Narito na mga Balitang Pinas sa Balitang Balita.
Manila Water, nako, Maynilad, pinagsusoli ng 6 na bilyong piso. Sa halip na magpatupad po ng pagtataas ng singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad sa susunod na taon ay dapat munang ibalik ng mga tao ang 6 na bilyong piso na kinolekta nila para sa GO sa project sa patubig. At ayon sa mga mambabatas, hindi makatwiran ang nais na mangyari ng dalawang water concessionaires ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office na dahil lamang po sa paggalaw ng foreign currency adjustment ay agad na magpapataw ng mga ito ng dagdag singil. Sinabi ni Bayan Muna Party List Representative Teddy Caseño at San Juan Representative Joseph Victor Ejercito Estrada at ang Citizens Battle Against Corruption na representative na dapat magpaliwanag ng Maynilad at Manila Water Company sa umano'y illegal na kinukolektang bilyong-bilyong piso mula daw sa consuming public sa kanilang monthly bills na hangarin nito para sa proyektong patubig gaya ng 5 at 40 bilyong piso sa angat water reliability at 45 at 3 bilyong piso sa Ilayban Dam project na matagal nang natigil. Kaya una nito inihayag po ng nasabi mga kumpanya na magkaroon ng pagtaas sa singil sa tubig sa Enero 2013 na nasa 1 at 26 na milyong piso yung Maynilad at aalisin na nito ang 1 at 5 dikwento sa lifeline customers o mga kumukonsumo po dyan ng 10 at napababa. Nako, dapat nga alisin. Samantala, Logs timber washed away by Pablo to be used for shelter of typhoon victims. Logs and timber that tumbled down the mountains of Compostela Valley and Davao Oriental at the height of Typhoon Pablo's fury will be used to build houses for those left homeless by the storm, according to the government. Environment Secretary Darmon Paje said on Thursday he ordered his department's executive director for Davao region to donate all confiscated logs and other forest products retrieved in Pablo's aftermath for the rehabilitation and rebuilding of areas damaged by the calamity. These include logs from trees felled by illegal loggers and those that were uprooted by strong winds during the storm. Pai said the turnover of the confiscated timber products and retrieved logs will help speed up the construction of the shelters for the homeless and repair of government buildings damaged heavily by the storm. He also asked the Department of Social Welfare and Development (DSWD) and Public Works and Highways (DPWH) to help DNR clear the affected communities of trees uprooted by Pablo by tapping the beneficiaries of the DSWD's Cash for Work program in its retrieval of operations. This could be done in coordination with the Department of Interior and Local Governments and concerned local government units, he added. samantala, eto na, Doomsday prediction, panggising daw. Kahit ng araw po, yung makapangyarihan sa lahat lamang ang nakakaalam kung kailan magugunaw ang mundo. Pinaalalahanan ng isang opisyal ng Catholic Bishop Conference of the Philippines yung bawat isa na maging wake-up call sa mga sa pantaha hinggil sa pagtatapos ng mundo para magsisi sa mga nagawang kasalanan. Sinabi ni Monsignor Joselito Al-Asis, Secretary General ng CBCP, na dapat magsisi ang bawat isa sa mga pagkakasalang nagawang bilang preparasyon sa Judgment Day. Ayon sa Mayan prediction naman, magugunaw ang mundo kundi man daw sa December 12, tapos na, 2012 or 12-12-12 ay ang December 21 sa araw na ito. Kaya pala walang traffic, nagtago ang mga tao kasi kawakasan na. Kaya nilinaw dyan ni Asis na kung naging mabuti ang isang tao daw, ay hindi dapat matakot na humarap sa ating Creator. Dapat din aniya ay laging handa ang bawat isa na harapin ang Diyos. Mateo 24:42. Maging mapagbantay nga kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung sa anong araw paririto ang inyong Panginoon. Yan ang sinabi ng Mateo 24:42. Kaya medyo mali itong si Mayan, ano? At pero hindi pa tapos ang araw. Hanggang alas 12 ng gabi. Hala ha? Sino ang totoo? Yung Biblia o yung Mayan, naghula na kagad. Sa bagay, sabi nga, hula no?
Pero mamaya po mga mahal nating taga-subaybay, pag-uusapan po natin yan sa ating napapanahong alam mo ba. Kaya ihanda ninyo ang inyong mga komento po dyan. Civil case versus Globe Asiatic dismissed. The Makati Regional Trial Court branch on Thursday declared as final, executory, and immutable in favor of Globe Asiatic in one of the civil cases filed by Home Development Mutual Fund or Pag-ibig Fund against Delphine Lee and his co-accused. But in a telephone interview, Pag-ibig President and Chief Executive Officer Attorney Darlene Berberabe said that the decision of the Makati Court does not exonerate Delphine Lee and company from the criminal case the HDMF filed against them. The Makati RTC in its decision said the members of the HDMF Board of Trustees failed to file a motion for reconsideration of its resolution dated January 30, 2012 in case number 10-1120. In a resolution dated December 11, 2012, the Makati City RTC Branch 58 also denied for lack of merit the motions for reconsideration individually filed by defendants Emelinda Faria and Attorney Berberabe, who were likewise sued for malice and evident bad faith. In a related case, the Court of Appeals First Division denied on October 12, 2012 the petition of certiorari filed by Attorney Berberabe against Judge Eugene C. Paras, RTC Makati, Globe Asiatic, and Delphine Lee. Globe Asiatic said that the decision of Makati Court, along with the decision of the Court of Appeals First Division upholding the orders of the Makati RTC Branch 58, legally support the earlier decision of the CA 10th Division in a related case wherein petitioner Christina Sagon, one of Globe Asiatic's officials, was exonerated of the crime of syndicated estafa. Globe Asiatic claims that the decisions of the Makati RTC and the CA First Division, as well as the decision of the CA's 10th Division, which ruled to absolve petitioner Sagon, also rendered baseless for the finding of probable cause for syndicated estafa by Judge Amifaith Fidel Reyes of the Pampanga RTC Branch 42 against Delphine Lee, Dexter Lee, Christina Salagan, and HDMF Notary Public Alex Alvarez. Okay, para naman po sa balitang ibang bansa. Nako, 55 patay. Nawawala sa lumubog na bangka sa Somalia. At ayon nga po rito sa Somalia, naku, pinangambahang nasa 55 ang nasawi sa lumubog na bangka sa karagatang sakop po ng Somalia. So ayon po yan sa report ng UN Refugee Agency. Kabilang sa mga sakay ng bangka ay itong Ethiopians at ang Somalis. So agad naman pong nagsagawa ng rescue operations, ngunit 23 pa lang ang nare-recover ng katawan. Kaya habang iba ay nasa malalim na bahagi na po ng dagat. Kaya nabatid ng sinalpok na malalaking alon daw itong sasakyang pandagat, kaya ito lumubog. Travel ban on Israel lifted. More Filipinos flee Syria. Amid a stabilizing situation in Israel and Gaza, the Philippines has lifted the travel ban it imposed in November while another batch of Filipinos arrived Tuesday night after fleeing Syria. In a statement released Friday, the Department of Foreign Affairs has again allowed new hires and vacation workers to return to Israel after it also lifted Alert Level 2. Aside from lifting of travel ban and Alert Level 2, the DFA is also canceling Alert Level 4, which orders mandatory evacuation or repatriation of Filipinos in Israel and Gaza. On November 23, 2012, the DFA restricted travel after hostilities broke out in the Gaza Strip, where about 100 Filipinos were staying, most of them married to Palestinians. On November 20, DFA has issued Alert Level 2 of restrictions phase of for central and southern Israel, along with Alert Level 4 or mandatory repatriation for Gaza. The conflict started when Israel was attacked by rockets from the Hamas group, killing four civilians and an Israeli soldier. Israel retaliated with Operation Pillar of Defense, killing 162 Palestinians. More than half were believed to be civilians. At least 12 Filipinos returned Thursday at 7:30 p.m. on a Philippine airline flight following the earlier arrival of 258 other workers to flee Syria's civil strife. Jenaline Cuadro, who spoke for her companions, said they took a 48 air travel that started Tuesday at the Beirut's Rafik Hariri International Airport, where boarded an Egypt air flight to
4K then another Egypt airplane to Bangkok before heading for Manila. Immigration Intelligence Officer Banjo Omega identified the other repatriates as Arsenia Francisco, Jeneline Albano, Asnia Hamza, Nancy Aguilar, Fairuz Caris, Annabel Dombique, Annabel Abundo, Evelyn Gono, Fatima Sangid, Maricris Basanes, and Munawara Gimaden. Okay, at samantala naman, ito sa United Arab Emirates, pinaalerto ang ating mga kababayan doon. Inalerto nga po na Philippine Consulate sa Dubai, itong mga Pinoy laban sa 6 na United Arab Emirates-based cargo companies na kundi daw na madelay ay hindi talaga nakakarating itong mga balikbayan na package na ito na pinapadala ng mga Pinoy expat. At para sa kanilang mga mahal sa buhay, dapat yan sa bansa natin, no? Dito. Kaya sa inilabas na abiso kamakailan lamang ng konsulado, inihayag po na inimbestigahan na ng Philippine authorities itong counterparts ng 6 na foreign principal o cargo consolidator na nakabase dyan sa UAE. Kaya naman, tinukoy po na official itong mga kumpanyang Al Roda Marine Cargo, Casablanca Marine Cargo. Kaya nako, tandaan ninyo ito, no? Cityline Cargo, Dagupan Cargo Packaging Services, Express Link Cargo Services, at Smooth Express, base sa listahan ng PSB na nasa ilalim daw ng Department of Trade and Industry. So, ingat po tayo dyan. Ano? Okay, yan pong ating mga balitang nalakap sa araw na ito. Happy morning! Commercial tayo. Commercial. Ito ba commercial tayo? Ang Happy Morning program ay atid sa inyo ng For Life Transfer Platform, a new paradigm in nutrition and healthcare. For more information, please call Mr. Frank Corey on 0999-991-5095 o sa 925-4939. Kalusugan na tayo. Tulog tayo. You would get me there. We'll share the things with you. Kilala mo ko na si Alvin Carranza. After Bayer ako yan. Bayer. Let's come together as one. There are people dying. Oh, but it's time to lend a hand tonight. Ang Happy Morning program ay nagpapasalamat sa mga nakibahagi sa operation sa gitna Daily, Mr. and Mrs. Denise Roller of New York City. Sa Lingard, Hong Kong, ESM Villas of Architect Ed S. Leon, Mr. and Mrs. Jumuga of Saudi Arabia, Child Actor Paul Salas, Beeswax Spa owners Miss Rina and Miss Rafi Tan, Miss Kate Yasay, Miss and Miss J.D. Opida, Artista Salon Miss Maricris Pilipino, Mr. Keith Wilson and Miss Angelica Iguel, Forest Garden owner Miss Mirna Piligpa, Miss Manuel Dimoto, Miss Mina Po, and Miss Melba Guevara and friends, at sa Happy Morning team and volunteers na nagtumulong sa pagbabahagi ng team. Maraming salamat po. Ang kalusugan ngayon! Malusog ka ba? Kalusugan ngayon! Okay, ang new generation talaga. O hala, narito na po tayo sa ating kalusugan ngayon. Sino bang malusog? Wala namang magtatapat na
sila may sakit, laging yaman, malusog ako. Kahit medyo kikiang-kiang na sa sakit eh. Sasabihin pang walang sakit. Hoy, aminin po natin dyan yung mga nakakatanda natin. Kasi ayaw nilang aminin na sila'y nangihina, diba? Para feeling malakas pa rin. At yung pala, hindi natin namamalayan, marami na pala tayong nararamdaman na sakit na akala natin ay wala lang, diba? So hala, narito na naman ang ating suki pagdating sa kalusugan. At happy morning muli sa iyo, Mr. Frank Oy, yung ating transfer factor. Happy morning! Ang gandang umiti talaga ni Mr. Frank. Parang busy-busy ka dyan. O, di ba makatotohanan lamang. O, hala po, mga mahal at taga-subaybay dyan. Sino ang may problema sa sakit sa puso? Maliban sa pag-ibig, mahirap gamutin yan. At yung sa dugo at kaugatan. Yan po ang pag-uusapan natin ng ating bisita, si Mr. Frank Oy, sa transfer factor. Kumusta ka na? Mabuti. Galing lang ako sa Davao a week ago. And napumunta ako sa Manila dahil nga mayroon tayong ditong year-end recognition sa Okay. For Life Research. And nandun tayo sa top 10. Ba? And Mukhang hindi ka busy. medyo. So talagang napakasaya ang party. We had about 500 people in the party. And all of those are distributors of transfer factors and sharing the health and wellness experiences and also financial wellness as well to people of the Philippines. Ayan. So, problema nyo kaperahan, pwede rin pala. Pwede. O, hala, problema namin yan eh. Ay, O, hala. pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Pero, ayan po. Okay, Sir Frank, ano po ba itong magandang balita mo na ibibigay sa atin? Yung mga problema sa sakit sa puso, sa dugo, at ating mga kaugatan. Ano ba ang maitutulong mo na naman? Ang dami mo nang Yes. natulungan, Oo. Kasi Okay. yung panahon natin kasi ngayon, tawag natin is Yuletide season. Ano yun? Yun yung Kapaskuhan at saka Ayun. yung New Year. Okay. 'Di ba? Pag mga panahon na ganyan, dami-dami ng mga pagkain. Oo nga, yun nga ang Oo, topic ko last week eh. lechon, Lechon, kung ano-ano. baka, baboy, Kasi kung mahirap ano-ano. tumanggi, syempre. Mm-mm. Pagkakataon na nilang kumain ng Oo. sandamakmak at masasarap. Especially Lalo kung ng libre. hamonada, di ba? Oo. Oo, pag libre. Oo, pag libre talagang tinotodo na. Naman, Oo. mahirap magutuman. Uy, magkakasakit ka din kasi pag gutom. Magkakasakit ka rin kapag Kulang ka sa nutrition, talaga magkakasakit ka. manghihina ka, Mm-mm. magkukulaps ka. Ah, Okay. So, hindi natin maiwasan dahil nga marami nag-offer party dito, party doon. Sometimes, ang mga luto pang Christmas is yung talagang mamantika masyado. Tama. Oo. Paano Tapos, na naman papasok dyan ang transfer factor natin? oo. Tapos, sometimes ginagawa lang commercialize, medyo maalat-alat para hindi masyadong maraming kainin. Oo nga, no? Oo. O kaya minsan napapansin po natin, di ba? Paghandaan, nauuna yung dessert din. Para tamarin ka ng kumain. Nauta ka na, Ayun. naumay ka na, busog ka na. Konti na lang. Okay. Mm-mm. So, ang transfer factor kasi isang produkto yan na hango sa immune system. Okay? Ang tao may immune system, ang hayop may immune system. Mm-mm. And nakita nila na ang transfer factor ng tao Mm-mm. at saka transfer factor ng hayop ay iisa. Tama. Okay. Ay, mga lati taga-subaybay nga pala. Ito po ay medyo reviewin lang natin konti sa mga hindi pa nakakaalam hinggil sa transfer factor. Aha. Bagaman suki po natin si Mr. Frank Oy dahil naipaliwanag na po sa atin yan, no? Mhm. Pero ito ay iha-highlight pa lang Okay. konti. Yung Aha. transfer factor na yan, ano ba yung transfer na yan? Okay. Ang Mm. transfer factor ay isang molecule sa loob ng immune system natin. Mm-mm. Ang trabaho nito ay tinuturuan niya ang immune system natin para makilala ang mga kalaban, kaaway at diferensya ng katawan natin. Mm-mm. Kasi kahit anong galing ng immune system mo, anong lakas ng immune system mo, kung hindi niya makilala kung anong problema, hindi niya maayos. Tama. Oo. So kung i-Englishin natin, ang term na yan is memory cell of your immune system. Mm-mm. May talino ang immune system natin. And
ang talino na yan nakatago doon sa molecule na tinatawag na Ayan. transfer So, sa madaling factor. salita, gawin niya tayo ng matalino. Pinapatalino niya, hindi Pinapatalino ang utak natin, kundi ang immune system. immune system Ah, natin. So, magiging sunod-sunuran, naiintindihan. mm So, matalino nga eh, no? Nalalabanan yung mga kaaway ng Okay. katawan natin. Sir Frank, balik natin sa puso, sa Mhm. dugo, sa Aha. kaugatan. Paano Kasi- papasok ang transfer factor muli? Siyempre, kung hindi tayo makaiwas sa pagkain, eventually, Mm-mm. tataas ang cholesterol natin, Mm-mm. tataas yung triglyceride natin, Mm-mm. kung matatamis, tataas yung sugar natin. Mm-mm. Okay? Saan ba natin makukuha yung transfer factor na ito? Para po pag sakali yung sakit sa puso nasobrahan ako sa pagkain, yun naman ang punta dun di ba? Oo. Aatakihin ako ngayon. Oo. Paano papasok ang transfer factor? Ay, i-contact niya tayo. Okay? May number ka mamayang ibabanggit. Ikaw na lang. Ako na lang. Ikaw na lang. Okay. Oo. Ang number... nabanggit na yung ikaw nagpa-plug dito Okay. Ang number ko, Transfer pwede niyo factor. akong i-text later Mm-mm. sa 0917-715-2079. Ulitin. May mga sakit sa puso, ilista to. 715-2079. Ayan. Or sa Sanko, 0922-855-2079. Gaano kabilis ang epekto nito? Ay, mabilis siya. Pero of course, hindi siya magic. Okay? Magic, Yung iba kasi gusto nila isang araw lang ayos na. Mm-mm. Okay? It's fast, it's quick, but it takes a little time. Okay. Because ang pagkain mo ng mga mataba-taba na yan, hindi naman kaagad-agad sasakit ka ng puso. Oo. Matagal yan, siguro taon yan. Kaya nga ang 10 ginagawa taon ng siguro na transfer factor, aayusin niya. Kung anong 10 problema. taon siguro na pagkain ng taba, na walang control sa pagkain, doon ka na magkakasakit. Lalo na yung mga mahilig sa gimikan. Oo. Siyempre, Diba? kung puyat pa, Mm-mm. sobra sa mga masasamang pagkain, tapos puyat pa, at talagang double jeopardy yan. Okay. Yung sa dugo naman tayo. Okay. Sa dugo, ang dugo natin kasi, kasama yan sa sakit sa puso. Okay. Pag ang dugo mo, mataas ang cholesterol, Mm-mm. mataas ang triglyceride, Mm-mm. and pag kumakain ka kasi masyadong maraming karne, Mm-mm. ang byproduct nun is homocysteine. Mm-mm. Ang homocysteine is very, very toxic byproduct of protein na kung hindi mapalabas sa katawan natin, magkakaroon tayo ng mga pamamaga ng kaugatan. Ayun. Kaya doon naapektuhan ang ating ugat. Ah. Okay, at sa madaling salita, talagang kailangan natin ng transfer factor para maging matalino ang ating immune system. Aha. Tama. Okay. So, magbibigay lang ako ng konting mga testimonial. Sige po, Okay. mas maganda yon. Kasi Para may mga may mga napatunayan kwento na, ba, may ha? kwento na. Meron akong kaibigan na pangalan niya si Hil Nuesca. Sino? He is from Davao. Mm-mm. And for 10 years daw, hindi na bumababa ang blood pressure niya ng 150/110. Ay, talaga, Okay. magandang balita Yan na ang normal niya, kumbaga. Ibig sabihin, high blood na siya. Mm-mm. Okay. Even with the maintenance drug. Mm-mm. Okay, walang nangyayari. So, sabi ko, why don't you try transfer factor? Okay? And sabi ko, may mga medical evidences to, hindi to kwento. O sa Mm-mm. Bisaya pa, kasi sa Dili Davao yun, dili istoryahe. Istoryahe. Dili Si Olive istoryahe. Castillo ng Cebu City nakikinig ba? Ay, yung buntag sa Cebu. Ay, may At muntag sa inyong sa tanan. Davao. Oy, kumusta ang Davao? Di ba taga Davao ka? Oo, pero malayo naman yung Pablo. 3 to 4 malayo. hours away. Okay. Okay? So, nag-take siya after 3 months. Okay? Mm-mm. He was able to take out all his synthetic maintenance drug. Mm-mm. 3 months lang ha. And after 6 months, nagpa-test siya. Mm-mm. Okay? That was the only time na his blood pressure was normal. Mm-mm. Pinaulit niya pa sa blood pressure, yung sa nurse. Mm-mm. Na sabi, ulitin mo nga. Mm-mm. Nung inulit niya, sir, ganun talaga. 120/80. Ayun, Okay. so magandang balita. Another testimony sa dugo naman. Mm-mm. Sa Nueva Ecija, Mm-mm. si Julie. Mm-mm. Judy. Hello. Oh, happy morning sa Nueva nakikinig si Ecija. Judy Oo. ngayon. And tumawag siya sa akin na mayroon siyang lupus, sakit sa dugo yan. Mm-mm. Ang lupus niya was medyo grabe kasi bedridden na siya. Ganun. Mataas yung ANA niya. Okay? Mm-mm. Ang ANA is a blood test that's anti-nuclear antibody. Mm-mm. Medyo grabe. Mm-mm. Medyo hindi mo maintindihan yung salita Oo, na yan. hindi ko nga maintindihan. Oo lang ako eh. Pero pag mataas Search yun, lang siya. pag mataas yung ANA mo,
that means na may sakit kang lupus. Okay. Okay? And taas. Mm-mm. Masyadong mataas yung kanyang ANA. And sabi ng doktor sa kanya, sa isang malaking hospital dyan sa Espanya, Mm-mm. hindi ko na sabihin yung pangalan, Pangalan. ng hospital, na, Oy, pero pag sumuway siya, sabihin mo sa akin. na wala na silang magagawa. Oo, Okay, tinanggihan. nag-surrender na ang mga doktor niya. Mm-mm. Okay? And tumawag sa akin. Mm-mm. Diniliberan ko ng product. Mm-mm. After 1 week, sabi niya, Frank, nakatayo na ang anak kong si Judy. Talaga? Okay? Galing. And grabe, may edema, namamaga yung katawan. May edema. And after 3 weeks, Mm-mm. nawala na yung edema. Mm-mm. Kahapon, bumili uli. Tinanong ko si Wilfredo. Hi, Wilfredo. Happy morning, Ah. Alfredo. Sabi niya sa akin, aba, parang wala na siyang lupus. Okay, ganda. Dadalhin niya na doon sa ospital sa may Espanya. Oo, para mapatunayan, syempre. Para mapatunayan Hindi na, pwedeng salita-salita lang na, eh. Doc, Oo. sabi mo, wala na, bakit mukhang okay na to? Oo, Ah. tama. So, good news. Mm-mm. Happy news pala sa ating kalusugan. O hala, Sir Frank, at talagang napakaganda ng hatid mo na balita sa ating kalusugan sa ngayon. Ulitin muli natin ang inyong Gusto mo pa cellphone isang number. testimonial? Hindi na, wala na tayong oras. Diabetes sana Sa eh. dami. O, yung mga diabetes dyan, Oo. dahil mga diabetiko natin. Mm-mm. Lahat naman eh, 'di ba? Sabi mo nga, Oo. ang transfer factor, kahit anong klaseng sakit meron po tayo, ay talaga i-correct niya, gagawin matalino ang ating immune system. Kaya maiwasan magkasakit kahit ano. Pakita ko lang to sa Ay, pakita mo sa Ustream. Ustream. Ayan, Ito The yung Heart. libro na, Hindi matapat yan. ayan, yan. libro The na Heart of the nakasulat, Matter. Mm-mm. na kung paano makatulong ang transfer factor sa cardiovascular Saan nila disorder. makukuha yung libro? Heart Libre? of the Matter. Pwede siyang tumawag Text sa'yo. mag-text sa akin. Mm-mm. And kung kailangan niya, we can provide Kasama you. ba dyan yung mga bigo sa pag-ibig? Puso, Iba yun. Pero, Iba yun. kung may bigo ka sa pag-ibig, Oy, that pwede means, sila magkasakit din nun. that means na masyadong mataas yung stress. Okay, tamo na. Ang stress can kill you actually kung Wala too tayo much of that. nasusubukan niya. So, transfer factor is a very, very good anti-stress product. Okay, ang Detoxification. ganda. Salamat. Napakaganda talaga ng balita ng transfer factor na hatid sa atin ni Sir Frank. Mhm. Sir Frank, ano pang nais mo? Last Okay. mensahe. So, an ounce of prevention is always better than a pound of cure. Do not wait until you get sick. Because when you get sick, masyadong malaki na ang gagastusin. Okay? But when you do some prevention, like a little exercise, eating healthy food, taking supplement like transfer factors, it will go a long, long way for you. Okay, maraming salamat. At Number? kakantahan tayo. Kakantahan ka, Sir Frank, ng ating dalaginding. Sobrang prinsesang dating nitong batang ito. Si Miss Ann Patricia Di Maano. Kakantahan ka, Sir Frank. Sige, Dahil talagang salamat. bagay na bagay ang kanyang boses sa ating pangkalusugan ngayon. Muli, mga mahal at taga-subaybay sa sulok man ng mundo, ay kakantahan po tayo muli ng ating maliit na bisita na maganda at talagang kasama pa buong pamilya niya. Nandito po si Doktora Antoinette Di Maano at ang kanyang daddy na si Dudes Di Maano. Okay, at happy morning muli. Walang maingay dahil kayo po ay malulugi. Pag medyo may konting hindi kayo mapakinggan. Okay, happy morning. Does it all from skies above? Is it underneath a willow tree that I've been dreaming of?
sa mga arkitekto at interior designers na magagaling sa CAD, 3D at SketchUp at nagnanais na makapagtrabaho at matuto sa isang mahusay na Pinoy design company na may mga prestigious international at local projects, mag-email ng resume at work samples sa studiosupremo@hotmail.com. studiosupremo@hotmail.com. Ang napapanahong, alam mo ba, nagtatanong, nagmamasid sa bawat kanulang tao sa mundo. Heto na, ang napapanahong, alam mo ba, ni Horizon Chaser. Horizon Chaser! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, it's time to lend a hand tonight. The greatest gift of all. We can walk, pretending day by day that the world somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Okay, happy morning po muli mga mahal at taga-subaybay. Muli nagpapasalamat tayo. Talagang medyo nakaka-touch naman ang boses ni Miss Ann. Ating maliit na bisita po kanina. At mga mahal at taga-subaybay, eto na no, yung ating pag-uusapan. Talagang abang huling araw na po sa araw na ito. Medyo mainit-init ano ang usapan. Okay, at si Angelita Gatok Ases ay nakikinig po. Happy morning po sa inyo lahat. At mga kaibigan natin sa ibang bansa. Mamaya mapapakinggan nyo rin po muli ang ating bisita na mag-ama, sina Dodds at si Ana. Ano bang ibig sabihin ng huling araw? Kung titingnan po natin sa Biblia, nakita po ito ng iyong lingkod sa nangangatwiran, ano? Ng mga JW na kung saan ay ginagamit ang Biblia sa pananalitang mga huling araw daw. Kaya ito daw po ay tumutukoy yan sa huling yugto daw ng ating panahon, na kung saan itinakda ng Diyos na pagpuksa na mangyayari sa katapusan ng isang sistema ng mga bagay. Kaya daw po yung Hudyong sistema at ang pagsamba ay talagang nakatuon doon sa kaugnay sa templo sa Jerusalem. Kaya daw po itong huling araw sa panahon na umaabot na sukdulan noong 70 CE pa. Kaya ang nangyari noon ay lumalarawan yan sa mga mararanasan pa sa lalong matinding paraan sa buong globo sa panahon na ang lahat ng mga bansa daw po ay mapapaharap sa paggagawad ng hatol na itinakda ng Diyos. Ang mga huling araw na sinasabi ay kasalukuyang balakyot daw po ito ng sistema ng mga bagay. Nagsimula pa yan noong 1914 at ang ilan sa mga lahing nabubuhay noon ay makakasaksi daw po sa ganap na kawakasan na ito sa malaking kapighatian. Kaya nakakatuwa, no? Or nakakalitong isipin. Lahat naman ng mga relihiyon ngayon, paniniwala, sino man, basta nag-aaral ng Biblia, ay naniniwala na magkaroon na nga ng kawakasan or tinatawag na huling araw, di ho ba? Kaya diyan, tinitingnan natin na dapat ba tayo magpanik? Kung titingnan naman po natin no, yung Biblia na tinutukoy sa huling araw, kung ano yung tanda, ay i-take note nyo po dyan sa inyong mga notebooks. Yung Mateo 24:25, Marcos 13, Lucas 21, at i-detalye naman dyan ng ikalawang Timothy 3:1-5, at ang ikalawang Pedro 3:3-4, at ang Apokalipsis 6:1-8.
Yan po ay titingnan natin, dyan daw po nakasulat ang mga tanda ng huling araw. Halimbawa, yung Mateo 24:7, magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Kaya tingnan nyo kung ano ibig sabihin. Kumbaga mga mahal nating taga-subaybay, eto ha, pag-uusapan lang po natin kasi napapanahong alam mo ba, na issue nga, di ho ba? Na talaga namang ang inyong lingkod kanina, medyo naaliw sa pagbiyahe kasi walang ka-traffic-traffic. Ibig sabihin, marami rin talagang nagpanik or naniniwala na magkakaroon na ng huling araw o kawakasan. So, ang tanong natin dyan, talaga bang dapat tayo magpanik? Ano bang mga dapat nating gawin kung talagang totoo nga ba itong darating ang huling araw o kawakasan na tinatawag, di ba? So, ngayon, tulad na nabanggit natin, isa dyan sa mga tekstong iyan na sinasabi na magsitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, dyan daw po ay talagang magkakaroon ng digmaan sa loob ng libu-libong taon na sisiklab yan sa pagitan ng mga bansa at sa gitna mismo ng mga bansa. Kaya nga po, sinasabi nila, nako, magugunaw na ang mundo. Tingnan natin. Lahat naman ay talagang dapat irespeto natin ang mga paniniwala ng bawat isa. Dahil kanya-kanya po tayo ng kaunawaan o kaisipan o pinagmulan. Di ho ba? So napakalaga yung sinasabi ni Jesus na ibigin natin ang ating kapwa. Kaya sa tingin po ba natin na kapag po dinusta natin ang paniniwala ng bawat isa sa atin o anuman ang mga paniniwala natin, nakatupad po kaya tayo sa sinabi ng Diyos na mag-ibigan tayo o ibigin natin ang ating kapwa, di ho ba? Kung natatandaan natin si Jesus nasa lupa, wala naman siyang binawal na relihiyon Yung pare na kung saan siya pang nangunguna para patayin siya or siya'y lupigin, pero hindi niya naman sinabing umalis tayo doon, Naalala niyo po nung sinabi niya, doon, yung taong lumapit sa kanya, Jesus, nagtuturo rin naman ng Biblia yung paring iyon. Ang sabi ng Diyos, si Jesus, pakinggan mo siya, huwag mo siyang gagayahin sa kanyang ginagawa. Ano ibig sabihin? Naalala niyo po si Jesus nagalit din doon sa templo na pinagawang sugalan yung templo, di ba? Ayaw niya noon, pero hindi niya inalis ang templo. Bakit? Kasi nga, gusto ni Jesus, lahat tayo matuto tungkol sa salita ng Diyos. At gusto ni Jesus, lahat ng mga apostoles at tayong lahat matuto sa Biblia nga. Kaya na malaking tulong itong mga relihiyon na ito na may mga hawak na mga Biblia. Di ho ba? Ang pinagbawal lang ni Jesus ay ang mga ginagawa nila. Ano bang ibig sabihin nun? Pero yung mga lumalabas sa bibig nila, galing din po yun sa Biblia. Kaya napakahalaga po, sundin natin ang batas ng Biblia, huwag yung mga nagsasalitang mga leader ng mga relihiyon na taliwa sa ginagawa nila. Di ho ba? May nangongolekta, may nang-rape, may nagpakasasa, sa kayamanan, nabuhay hari, huwag niyo silang gayahin. Di ho ba? Nakisawsaw sa politika, sabi ni Jesus nga sa Biblia, ay huwag tayo makisawsaw at maging iba tayo sa sanlibutan. Di ho ba? So, mga ganong bagay ba mga mahal at taga-subaybay, kinakailangan tayo ay talagang maging maingat at mapagbantay po tayo para pag may dumadating na ganitong mga sinyales, hindi po tayo magpapanik. Parang halimbawa po, bigyan natin ng halimbawa, kapag may bisitang dumating sa ating tahanan, kapag alam po natin na itong bisitang ito ay inaasahan po natin, syempre, paghahandaan po natin, di ho ba? Pero, kapag biglang may bisita na hindi natin alam, talagang matataranta po tayo. So, ganun siguro nangyari. Nitong mga, eto ngayon, naniniwala kay Mayan, yung balita natin kanina, na ngayon, December 21 nga daw po, ay huling wakas na o magugunaw na yung mundo. Kasi nga, baka kulang or rinig-rinig lamang. Tandaan natin, sinasabi rin ng Biblia na ultimo si Jesus ay hindi niya alam kung kailan talaga ang wakas. Di ho ba? Kumusta yung Mateo 24:7? Ay, yung kanina, nabanggit na po natin. Yung Mateo, 24:7 pa rin, na magkakaroon ng kakapusan sa pagkain,
sa iba't ibang dako. Totoo naman, di ba? Nangyari na. So, mangyayari yung mga yon. At yung Lucas 21:11 na magkakaroon ng malalakas na lindol, nangyari na rin. At ang sa iba't ibang dako ay magkakasalot sa Lucas 21:11, nangyari na rin. Paglago ng katampalasanan kasabay rin ng panglalamig ng pag-ibig ng marami. Totoo naman, ama't ina nagpapatayan, anak nagpapatayan. Kailan laman ng balita, 'di ba? Isang bata na sa US na kung saan 26 ang pinatay, 20 na bata pinatay niya, 6 na adulto ang pinatay niya. Yung impluwensya ng video games na kung saan ay talaga pong wala na mga pag-ibig. Ultimo sa loob ng tahanan, di ho ba? So yan, natutupad na. Hindi lamang sa isang bansa, buong bansa. At yung Lucas 21:25 hanggang 26 na magsipag lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating na tinatahan ng lupa. Ito yun, yung natataranta tayo, nalulupaypay po tayo, di ba? So yun ang ibig sabihin. Kapag po talaga hindi natin naintindihan ang mga nakasulat sa Biblia, talagang matataranta po tayo. Kaya dapat po talaga, anuman po ang relihiyon natin o pinagdaniniwalaan po natin na ito, ay kinakailangan magkaroon po tayo ng masusing pagsasaliksik sa bawat isa sa atin. Hindi lang tagapakinig, ano? Kasi si Jesus, yung mga apostoles niya, talagang tinuruan niya yan. At nung matuto, ay isinishare din po nila. Hindi lang mang tagapakinig ang mga yon. Pagkapakinig nila, ikinakapit nila, and then sinishare po nila. Di ho ba? So, ganun daw po dapat tayo para hindi tayo natataranta. Naintindihan po natin. Pero sadyang mga hindi po tayo mga sakdal, marami po talagang alam na ang kautusan, alam na lahat ang tama't mali, yung mga politician na nga lang po natin, di ho ba? Talagang nakita natin kapag manumpa po sila sa kanilang tungkulin, talagang yung kamay nila nasa ibabaw ng Biblia, di ho ba? Pero ang tanong, sadyang alam nga ba nila ang ibig sabihin nito? At gaano kahalaga ang sumumpa sa ibabaw ng Biblia, di ho ba? So ang mga ito po ay hindi po natin namamalayan na kung saan ay mukhang mga sarili lang po natin ang ating pinagluloko nito, di ho ba? Kapag ganun po ang ating pagkilos, ano? Kapag po tagapakinig lamang tayo. Kaya po ay napakahalaga, kaya hinahamon po natin ang ating mga namumuno ngayon sa ating bansa na kung saan total nagbabasa ng Bible ay kung saan nga may city hall, tabi niya ay simbahan. Di ho ba? Tabi rin naman ang peryahan. Anong ibig sabihin? Nagsasawsawan pa rin di ba? Dapat, kung talaga naniniwala tayo sa Diyos lang. Kung kay Satanas ka lang, di ba? Kaya lang po talagang iba-iba pa rin tayong pananaw. So, simple pa lang, huwag po tayong humusga. Magkaroon po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa dahil po, baka hindi natin alam na talaga namang ay totoo ang sinasabi ng Biblia sa atin. At kung hindi man po ito totoo, tayo rin naman po makikinabang Kapag po pinag-aralan natin ang Bibliang ito at ikapit natin sa ating buhay, dahil ang itinuturo lang naman sa Biblia sa atin, kung paano po tayo maging isang ganap na tao sa mundong ito. Di ba? So, pero tinuturo din sa atin ng Diyos, ng Bibliang ito, kung ano ang mga nasa palibot po natin. Kung ito'y sang-ayon pa ba ang Diyos dito o hindi pa? Di ho ba? Kaya po yung huling araw, naku, ay huwag po tayo magpanik. Kasi nga, kung alam natin na tayo po'y walang ginagawang masama, tayo po'y naging mabuting tao or sumunod sa batas ng Diyos, ano ikinatatakot natin kung totoo itong huling araw na darating? Di ho ba? Kasi ang lilipunin lang naman sa huling araw, ayon sa Biblia, ay yung mga ayaw sumunod sa Kanya. Di ba? So ngayon kapag takot po tayo, tama naman yung pare na magbagong buhay. Tama ang ibang relihiyon na tayo magbagong buhay. Di ba? Magtulungan, magmahalan. Kaya ang mga saksi ni Jehovah, naniniwala sila sa huling araw noong 1914 nangyayari na patuloy. Pero hindi pa yan, yan na, meron pang darating yung malaking kapigatian. Kaya titingnan nyo po yan sa mga The Fall of Dynasties, sa libro The Collapse of the Old Order noong New York 1963 pa. So marami pong
patunay na nangyari na ito 1914 pa. So meron po tayong hinihintay na huling kawakasan talaga. Pero ano man po ito, no? Simple lamang, lahat po sana tayo ay talagang mag-aral ng masinsinan sa Biblia na kung papaano yung mga dyaryo nga na binubuklat natin na wala pong ibinibigay sa ating magandang balita, kundi mga nakahubad na mga babae, naglalantaran na mga katawan. 'Di ba? Inuudyukan na lamang tayo nito na para maging matakam sa laman, 'di ba? Pero anong naging epekto? Ayan, so maraming mga ngayon na nagkaroon ng hindi magandang epekto hinggil dyan sa mga babasahin. Ano pa kayang Biblia na yan? Andyan ang San Sebastian simbahan na yan. Andyan si Sir Alex Salvador. No? Ayan, nakatune in po sila ngayon. Happy morning po sa inyo, Sir Alex Salvador, President po ng alumni. So, lahat po tayo magmahalan, ano? Anong man ang relihiyon po natin. Kundi, wag po nating gagayahin yung mga ginagawa ng mga leaders po natin sa ngayon na taliwas po sila sa salita ng Biblia. Di ho ba, Sir Alex? Meron dyan, nagpayaman nga, di ba? Wag nating gayahin dahil si Jesus sabi mismo na wag tayo mangolekta. Di ba? Wag tayong gamitin ang salita ng Diyos sa personal na interest po natin. Pero, at least may nagsasalita po sa atin, may nagpapaalala po sa atin, ay pahalagahan po natin iyon, pakinggan po natin. Hayaan natin yung sinong leader na yun na ayaw sumunod sa kanyang sarili, sa batas ng Biblia na kanyang natutunan, ikaw na nakapakinig ka, ay ikaw na lang po mismo ang kumapit. Di ho ba? So isipin nyo na lang po, ultimo pulis, presidente ng bansa, barangay chairman, kung ang mga ito talagang nag-aaral ng Biblia, baka batuta na lang ang hawak ng mga ito, di ho ba? Sir Alex, edi ang ganda-ganda ng ating bansa, kahit wala pang tinatawag na paraiso na tinatawag. No, dito pa lang, kapag sinunod na natin ang Biblia, talagang mamumuhay na tayo ng paraiso kasi kakain tayo ng mga organic food. 'Di ba? Mga kapitbahay natin, talaga namang ang ngiti natin hanggang tainga. Magkakatiwala tayo sa isa't isa. Ang sarap isipin pero ang totoo, napaka-imposible. Hanggat narito ang mga balakyot na na-recruit ni Satanas dahil nagrebelde sa langit, ay talagang malabong mangyari. Kaya para hindi tayo maligaw at hindi po tayo mauuto ng ninuman, talagang mag-aral tayo ng Biblia kasi lahat-lahat dyan ay binubuklat po yan sa atin. Di ho ba? So yan po ay tip lamang dito sa Happy Morning dahil napapanahon nga po dahil nga sa mga tao sa ngayon nagpanik dahil nga daw ay huling araw na raw ngayon, December 21. Kaya kanina walang traffic. Nagtago. O, di ba? Huwag tayo magtago. Kahit saan man tayo, kung totoo itong kawakasan na ito, kahit daw sa ilalim ng cave, yung mga mayayaman dyan, nagpapagawa ng mga anong tawag dito, underground, mga taguan. Naku, hindi po kayo maliligtas pa rin pala, sabi ng Biblia. May mga snake na lalamon daw po sa inyo kung totoo ito, ano? Kaya, kahit anong gawin po natin, kung wala po tayong ginagawang masama, wag po tayo magtago, wag po tayo magpanik. Tayo po ay magkaisa. Kung ano man po ang inyong nais na hangarin na mabubuti para sa ating kapwa. Okay, at yan po ay maraming salamat sa ating mga masugid at taga-subaybay. 2013, antabayanan niyo po ang Happy Morning program na lalo po tayo makikinabang sa larangan ng mabubuting asal. Para naman po may programang ganito, no, na mapapakinggan ng ating mga kabataan at mga lolo't lola, mga ninuno natin, na napakahalaga pa pala sa ngayon talaga ay yung pagtaas ng mabuting asal sa ating bansa dahil dyan bumagsak ang ating ekonomiya ng ating bansa dahil ang mga tao sa ngayon mababa na ang moral o yung asal. Di ba, Sir Alex? Asal hayop na. Alisin na. Asal tao po tayo. Okay, at maraming salamat. Muli mapapakinggan natin ang ating bisita na si Miss Ana Patricia at itong mag-ama si Sir Dodds Di Maano. At talaga naman pong nagbibigay po sa atin ng kasiyahan at napakalamig ng boses po nila. At binabati po muna natin sa Wellness Center
and Quezon City. Ang may-ari po nito, siyempre yung si Dr. Antoinette Dimaano at isang pamilya po sila. Meron po kayong babatiin habang po ay papakinggan natin ang awitin ng mag-ama. Sir Dudes, para po sa huling programa po natin. Okay? Samantalahin ko na po yung Opo. promote ko na yung ating Quantum and Wellness Center sa 31G Roses Avenue. Pag-aari ni Doc Del Patawaran Opo. at ino-operate at pinamamahalaan ni Dr. Antoinette Dimaano. Opo. Maraming salamat po muli pala sa Q Dynamic Inc. sa pag-imbita po sa inyong lingkod. Tayong dalawang nag-judge sa Gangnam Oo. Style, di ba? Kaya po, Tapos, okay. Sige po. meron tayong organic salon sa taas, sa second floor. Opo. Lahat ng organic products sa color, Brazilian blowout, nail polish, lahat yun organic kasi naka-align tayo sa wellness center. Ang ginagamit puro organic. Ayan, Sir Dudes, pag-usapan natin yan sa susunod, invite ka Oo. namin. Organic naman, bukod sa kantahan mo kami, ay gusto namin malaman hinggil sa organic sa salon. Di ba? Parang kakaiba magiging bisita kita doon. Ganun ba? Pupunta ka dun. O hala, kantahan na tayo. At baby, meron kang babatiin bago po tayo magtapos. Ate Mean po. Ayan. Okay, at kantahan mo muli kami. At anong kanta mo ngayon? Duet ulit po. Magjujuwet ulit tayo. Okay, sige po. Maraming salamat sa mga masugid nating taga-subaybay. At bago tayo magpaalam, kakantahan po tayo ng ating mag-ama na bisita, si Ana at si Dudes, at kasama ang kanilang doktora na ina. Okay? Joined by the gods of fortune, midnight and high noon, sharing the sky, we have been blessed, you and I. You are here like a mystery. I'm from the world that's so different from all that you are. How in the light of one night did we come so far? Outside, they start to dawn. Your moon still floats on high. The birds away. The stars shine too. My hands still shake. I reach for you, and we meet in the sky. You are sunlight and I moon, joined here, brightening the sky with a flame Of love laid on sunlight, moonlight. Okay, ayan po. Maraming salamat sa inyong lahat. Talagang mapapaiyak tayo sa lamig ng boses.
Sa susunod pong muli at maanyayahan po natin ang mag-ama na sinaan at Dudes Di Maano. Marami pong salamat. Happy morning! Pag-ibig ang susi ng kapayapaan sa mundo. Bye, we love you all! When we hear the sound, Yes, thanks. must come.